And so, hello po. So, papakita natin yung mga natin ngayon, yung mga e-bike. And so, eto yung Super Yuna and Super Yuna Light. So, i-test drive natin. Ipapakita ko na din kung paano siya gagamitin o demo natin para at least dun sa mga buyer natin, meron tayong idea paano siya gamitin. So, let's start po. And unahin natin yung Super Yuno. Pero ito pala yung color green, yung orange, tapos yung color black, ito nandito sa kabila, color blue, color white, and yung teal, yung bago nating kulay. So, papakita natin ulit yung paano gamitin yung ibang specs niya kasi nga, di ba may binago tayo. So, eto. So, bali sa Super Yuno, meron tayong 3 ways how to open. Una, eto yung manual key. Pangalawa, ito yung remote keyless. Ito yung remote keyless. Yung open dyan, yan yung open. Tapos yung close naman, ito yung lock na key. Ayan siya. Tapos yung pangatlo, yung sa cellphone. Ito yung sa pangatlo. Sa bale black yung ginamit ko kasi nga dito ako nakakonect. Ayan. So, ito yung pangatlo ha. And then, pwede ka rin mag-play na music. Ayan, try natin mag-play na music. So, bale, TikTok na lang in-open ko kasi pwede naman kahit anong klaseng app mo pwedeng i-play yung music. So, eto na lang. Okay, let's go. Wait lang. Eto siya. So, yun po yung pangatlo how to open your e-bike. So, mas madali na siya mag-connect compare yung una na Super Yuna natin. So, mas napapadali na siya and through Bluetooth na lang po. Pero, ang kagandahan niya, isang account sa isang e-bike din po. Kapag gusto niya ibenta, pwede niyo naman po ibenta or ituro din sa kanya paano i-connect yung cellphone nila. So, pwede niyo ibenta. Kagandahan niya, meron siyang blinker. Ayan, kung mapapansin niyo. Ayan siya. So, umiilaw po yan. So, kapag boring ka na, pwede kang mag-play na music. So, ayan po. Nag-blink. So, meron siyang free na blinker. Yung side mirror. Eto po. Tapos, yung basket natin. Nakalimutan ko pala sabihin na meron pa rin siyang wheel lock. Eto. So, automatic yan na maglalak yung wheel mo kapag nagalaw na po siya. So, tinanggal lang yung susi. Di ba dati meron tayong another key na para sa wheel lock. Sa ngayon, kapag galawin mo yung yung gulong, maglalak na po yan. So, hindi yan basta-basta gumagalaw. So, bale, ito naman yung sa signal light and headlight. So, yan po yung sa harap and ito naman sa likod. So, yan po yung sa natin. So, automatic nag-open yung yung blinker kapag naka-open na yung e-bike po ninyo. So, try natin isarado. Tapos, di ba kung makapansin nyo, ito yung sa battery. And kung open, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 5 bars dyan sa Super Yuno. So, ito yung kulay red, yan yung pinakalobat. Pag nagbabawas yan, nagbo-block. Dito siya na unang nababawasan. Dito. Ayan naman yung speedometer. And ito naman sa odometer. Tapos, kung makikita nyo, naka-open yung parang call dito. Kasi nga, naka-connect tayo sa Bluetooth. So, kung ano yung ginamit mo na pang-open, like kung eto yung susi, eto din yung pang-sarado mo. Pag ginamit mo naman yung remote, yan din yung pang-sarado mo. Tapos, kapag ginamit mo naman yung phone, eto naman yung pang-sarado mo. So, kapag inopen mo gamit yung phone, tapos iti-try mo tong susi na pang-close, di po yan magsasarado. So,
And cellphone yung pinang-open natin. So, cellphone din yung pang-sarado. So, yan po. Tapos, susi. Ayan siya. So, kahit i-tap ko tong cellphone ko, hindi siya magsasara. Ayan. So, kailangan gamitin yung manual key. Eto pa yung isa. Kapag nakalimutan mo na mag-charge, okay lang yan. Kasi nga, meron tayong phone holder dito. At magdala ka lang ng yung wire na para sa phone mo. So, eto sa akin kasi is Type-C. So, pwede akong mag-charge dyan. So, walang problema kasi nga, meron na siyang naka-ready na charging port. So, pwede kang mag-charge anytime. Ayan, hindi mo problemahin kung lowbat ka ba or hindi. So, meron ka naka-ready dito. Dati kasi wala, tinanggal yan. Ngayon, binalik na po ulit. Ito yung sa headlight. Ayan siya. Makikita mo naka-open dun. Ah, hindi pala. Hindi pala natin open. Ayan. So, nag-ilaw naman dun sa harapan. Signal light. Yan yung button. And pag in-open mo yung, yung signal light, tumutulog siya. And nagiging yung dito sa may side. Tapos, yan naman sa kabila. Tapos, ito yung number 3. Ayan, kung makapansin mo, may lumabas na number 3 kasi nga, nakapindot yung number 3 dito sa gilid. Wait lang. Ayan. So, nakapindot yung number 3 na speed mode natin dyan. Ayan, nagbabago siya. Yung sa busina naman, di ba dati medyo mahina. Ngayon naman, inayos na. So, malakas na po. And meron siyang free na side mirror din. Kung gusto nyo lagyan or palitan, pwede man siyang palitan yan. So, meron na din siyang compartment. Pwede mo ilagay yung gamit mo dyan. Ayan siya. So, meron siyang space. Mas maluwag na din. And yan yung signal light natin sa harapan. Eto, meron na siyang cover. Pero, yun sa Super Uno Light, wala pong cover ha. Bale, ito kasi yung design niya. Meron na siyang panel cover. Ayan po. Tapos dito naman, as you can see, dito pa nakalagay yung battery. Ayan, tapos meron siyang footrest. So, tawag nito. Ayan siya. Pwede nyo tanggalin yan kung ayaw niyo. Pero kung akong tatanungin, pwede nyo gamitin para in case kapag meron kayong karga dito, ayan, dito nyo ilagay yung paa nyo para mas spacious, mas maluwag, I mean. And then dito yung battery. So yung battery natin is 48 volts, 20 ampere. So wala na pong space dyan. Kung lead po yung ikakabit or i-upgrade ninyo. So kung mag-upgrade kayo, lithium na lang po yung available. Pero wala kaming lithium dito ha. Either magpagawa kayo sa ibang shop. Yan siya. Tapos, eto naman yun sa upuan natin. Ito, makapal-kapal. And medyo maluwag yan. Tapos, dito, meron tayong back support para dun sa angkas ninyo. And yan sa likod po. Pedal assist, meron din pala. Nakalimutan ko. So, ito yung pedal assist naman. Kung pwede nyo tanggalin yan kung ayaw ninyo. Ito siya. Ito pala, kung makapansin nyo, di ba may nag-blink doon sa may panel. So, nakakonect kasi ako sa Bluetooth. So, pwede ko siyang i-open anytime. So, kailangan i-open yung Bluetooth para magamit mo yung NFC feature niya. Pero kapag hindi mo naman i-open yung Bluetooth mo, hindi mo yan matatap. So, either i-open mo yung Bluetooth para in case may iwan mo yung susi, and pwede mo magamit pa rin yung cellphone pang-open dun sa e-bike. Tapos, automatic na din yan mag-alarm. Hindi matatanggal yung alarm kasi yun yung features niya for safety purpose po. So, in case kapag mawala, or may magnakaw, malaman mo siya kasi nga madali siyang tumunog o ma-alarm. Yan lang. So, konting mo lang dyan sa may harapan. Pag nag-alarm yan, automatic nag-ilaw dun yung blinker sa pero seconds lang naman yan, tapos titigil na po yan. Kumbaga, mag-alarm lang konti, tapos stop na. And kaya siya nag-iingay kahit dito lang siya natatap. Kasi nga, yung sa may hub, ayan, meron na din kasing, diba, tinanggal yung wheel lock. So, konting tap lang dito sa likod, kapag nagalaw konti yung hub niyan, mag-ingay po, mag-alarm siya. Kaya hindi na kailangan ng wheel lock or yung desusi, kasi nga automatic na po. Charging time ng mga e-bike natin dito, lalo itong mga Super Uno and yung Super Uno Light is 6 to 8 hours from low bat. Pero kapag hindi naman siya low bat as in, siguro mga 4 to 5 hours na yan, mag-off na po. Kagandahan nito, kapag nag-charge kayo, automatic na
i-stop na yan yung pag-charge niya kapag full na. So, hindi mo na kailangan pa na mag-alala kapag naiiwan mo siya na nag-charge kasi automatic mag-off na yung charger natin. But tips ko lang, ayan, bago nyo i-charge, lalo kapag kakatapos nyo gamitin, pahinga nyo muna na at least 30 to 1 hour bago nyo i-charge. Tapos, same vice versa, after nyo mag-charge, pahinga muna na at least 30 to 1 hour bago nyo gamitin. Kung nagmamadali naman kayo, di pwede nyo pa rin naman siyang gamitin. But wag, as much as possible, wag nyo pong ugaliin na gamitin pagkatapos nyo i-charge po. So, at least pahinga man lang ng 30 minutes ganoon bago nyo gamitin para tumagal po yung battery na e-bike po ninyo. Tapos, para maiwasan pala din yung tag neto, pagkasirang e-bike, as much as possible, kahit pwede naman siyang gamitin sa ulan, wag nyo lang po iluson sa baha or yung mga matubig kasi nga, syempre e-bike pa rin yan, so may mga wire pa rin yun sa ilalim po. So, pag hindi maiwasan, pwede nyo naman siyang punasan or something kapag may nabasa, patuyuin nyo lang po para at least mag-okay na po yan. Pero naman problema, pwede nyo naman ako i-message. Mas mayiging sendan nyo ako ng video or picture para mas madali ko kayong i-assist kasi hindi naman ako mahula para at least alam yung problema po ninyo. Ang kila na pwede niya isakay, nasa siguro 120 to 150. So pwede naman dito sa harap, pwede rin naman sa likod. So maluwag naman yan. And kaya naman siguro at least 120 to 150 kilo yung weight limit. So, kapag patag naman yan kahit medyo mabigat, kaya naman po. Tapos, pag medyo matarik, siguro mas maigi pag single na lang kasi naka-design to mga to sa patag. Pero ang neto, medyo lumakas na yung controller natin. Ito, papakita ko. Kung mapapansin nyo, ito yung kadalasan na ginagamit sa e-bike. And then, ito din yung gamit namin dati. Ito siya. So, pinalitan namin kasi nga usually kapag medyo mahina yung hatak niya since mas mura po yung ganito. So, eto, pinalitan namin ng modular controller ng ganito. Usually, ang gumagamit ng mga ganito is yung mga big bike or 3 wheels or 4 wheels po. So, mas madali kasi yung neto, pagkabitin ng wire and mas malakas yung hatak niya. And kung makikita mo naman yung kaibahan nila, mas mabigat na din to. And kung meron kayo yung Super Uno or yung ibang brand, pwede nyo i-test drive. Or meron kayo netong Super Uno na bago nating model, Super Uno Lite, pwede nyo pong i-test. Para at least makita nyo yung difference nila sa takbo. Pero, as a seller, and based on my experience, kasi tinatry ko naman yung mga e-bike natin dito, mas malakas na yung hatak niya. Though, pwede nyo naman palitan yung mga e-bike ninyo. Kung gusto nyo mag-upgrade din na. Yun nga lang, wala kaming benta na ganito. Sakto lang kasi. Pero yan siya, Yan, meron Super Uno Lite, ganito din yung gamit na controller. Eto. May test drive ko. Ayan, para makita nyo na hindi rin basta-basta na-knockout to. Kasi nga, yung paggalaw pala nun sa e-bike, malalaman nyo na agad kasi nga tutunog na yan. So, kapag medyo yung daanan ninyo is medyo, yung sa masikip na daan, tapos may magnanakaw po dito. Malalaman nyo agad lalo kung nandun na lang naman kayong sa malapit or wala kayo second floor, marinig nyo pa rin yan. So, iti-try natin. At para makita nyo na hindi basta-basta, gumagalaw yan. So, habang, hindi pa nakakalayo, siguro magigising na kayo dyan, di ba? Try natin tong color teal, kasi ito yung bagong color natin na, dumating.
Di ba kung makikita nyo, ako kanina hindi ko siya masyadong magalaw nung first time kasi nga nag-alarm siya. So, kailangan i-open yung, tawag dito, yung sa susihan para mag-on and then mag-stop yung alarm niya. So, yan po yung sinasabi ko. So, for safety, mas okay na po yung bago natin. Pero, same pa rin naman yan din sa mauna. Though, mas mabilis nga lang siya mag-response kapag nagalaw na po. So, iwas nakaw na din. Not unless kapag may magnakaw talaga na magaling baklas-baklas. Pero bago pa baklasin yan, siguro naman ma-aware ka na may gumalaw na dun sa e-bike mo. So, yan po yung Super Uno natin. And Super Uno Lite, pwede ka rin mag-play ng music. Pero since mas mura yung price niya, syempre, magtiba sila ng specs. Pero ito, 48 volts, 20 ampere. Yung mga Super Uno Lite natin dun na ito. So, hindi ko lang inaano ngayon yung Super Uno Lite. Gawa nung nakapending yung may stocks namin kasi nga natin namin yung charger. So Super Uno available po yan. So 7 colors available. Ito yung teal. Yan naman yung color white. And then color blue, color black. Yan yung may iba't ibang kulay natin. So pwede kayong mamili kasi marami naman na yung colors na available. 7 colors. Ito yung color orange and yung color green. Yung color red na benta ko na. So, hindi na kami nag-assemble. Pero, meron pa naman akong stock dyan. Ito naman yung Super Uno Lite. Ayan yung So, nabenta ko din yung kulay red din. Kaya wala siya dito sa display. Ito 48 volts, 12 ampere. Price na ito is 13,500. Yun naman yung mga Super Uno is 16,500. So, it depends po sa inyo kung ano yung gusto ninyo and kung ano yung kaya ng budget ninyo. Pero, parehas na po yan na maganda yung quality and affordable and sulit na po yan. Kaya kung makapansin nyo, magkakaiba kami ng price dun sa iba. Gawa ng ibang seller natin is may binabayaran sila na shipping fee, so mas mataas po konti. Pero at least mas malapit na yun sa location ninyo, hindi na kayo problema pa na magbibiyahe. So, price varies depende sa location. Pero kapag sobrang baba na, magtaka na po kayo. Lalo na ngayon na wala pa kami nirelease na stocks. Meron pero sa Pampanga and sa Antipolo and then dito sa may San Pablo, Laguna. Tapos meron din kami dito sa may Cavite, sa may Carmona, kay GA, San Pablo, kay Golden Cyclery, sa Rizal, nakalimutan ko. Pero Pampanga, sa partner kasi namin, hindi ko alam yung shop kasi bodega din sila So, dun ang damin kasi dinidispose din yung may e-bike namin na maramihan. So, kapag medyo malayo, pwede naman kayong magpa-COD din. Available naman kung hindi nyo kaya mag-pick up. Pwede rin ang home credit. Available din kami sa home credit. Yun nga lang. Syempre, kailangan nyo pumunta dito sa shop para may process yung account niyo. So, thank you and God bless. Kapag may question kayo, pwede nyo ako follow sa page ko, JL Antelope Bike Shop or JL Antelope Online Shop. Available naman yun anytime. Basta mag-message na lang kayo. And pwede rin walk-in, 9 a.m. to 5 p.m. from Monday to Sunday. Available naman yung may stocks natin. So thank you and God bless. Ride safe po palagi and good night. Please follow and don't forget to subscribe para at least ma-update kayo pag may new model tayo dito. So bye-bye and good night.